welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So meron tayong dalawang bagyo ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito nga po ang bagyong Hiner. Ito po ay nasa tropical depression category pa din ayon sa Pag-asa na may lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsuyang umabot sa halos 70 km per hour. Sa kasalukuyan, ito po ay napakalapit na sa ating boundary line at patuloy na kumikilos pa westward sa bilis na 25 km per hour. Anumang oras ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, posibleng yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago pa man makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Hiner, nag-sprint po o mabilis na kumilos itong bagyong may international name na pulasan papasok sa ating boundary line. Ang pagkilos nito ay umabot pa sa 70 km per hour kanina. 6:20 PM ngayong gabi nakapasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at binigyan nga ng local name na Helen. So nagsabay po ang bagyong Hiner at ang bagyong Helen sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category pa din na may lakas na hangin na nasa around 85 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 105 km per hour. Mabilis pa din po itong kumikilos pakanluran sa bilis na 40 km per hour. Again, hindi po natin nakikitang maglandfall o tumama sa lupa. Ito pong bagyong Helen. Makikiraan lamang po yan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility gaya ng bagyong Ferdy. At gaya din ng bagyong Ferdy, hihila at magpapalakas din po ito ng habagat o southwest monsoon na patuloy na magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa kasama na po dyan ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, mula ngayon hanggang bukas, meron pa rin tayong heavy to intense rains. Yan po ay mga 100 hanggang 200 mm na pagulan within 24 hours dito po sa area ng Palawan. Kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, Aklan, Antique, at Negros Occidental. Mula ngayon hanggang bukas, posible rin po yung moderate hanggang heavy rains dito po sa area ng Bicol Region, sa natitirang bahagi ng Mimaropa at natitirang bahagi ng Western Visayas. Kasama na po dyan ang Negros Islands, maging dito sa Zamboanga Peninsula. Kasama na rin po dyan ang area ng Lanao at Maguindanao. Mula naman bukas hanggang Thursday, magpapatuloy po yung ating mga possible heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Palawan at Occidental Mindoro. Samantalang posible po yung ating mga moderate hanggang heavy rains bukas dito po sa area ng Metro Manila, Calabarzon, kasama na po dyan ang Bicol Region at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. May mga inaasahan din tayong moderate to heavy rains dito po sa area ng Aklan at Negros Occidental. Posibleng magpatuloy po yung ating heavy to intense rains dito po sa area ng Occidental Mindoro hanggang sa Friday. Sa darating na Biyernes, meron din tayong mga posibleng moderate hanggang heavy rains dulot ng habagat dito po sa area ng Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Zambales, Cavite, Batangas, kasama na rin po dyan ang Quezon, La Union, Pangasinan at ang area ng Bataan. Base naman dito sa WRF Model Run ng Weather Manila, bukas magpapatuloy po yung ating mga posibleng malalakas na pagulan dito sa Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan. Mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan yung ating aasahan dito po sa malaking bahagi ng Bicol Region. Kasama na po dyan ang Calabarzon, lalong-lalo na po itong area ng Cavite at Batangas, maging dito sa area ng Metro Manila. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, lalong-lalo na po itong areas ng Zambales at Bataan. Wednesday pa rin hanggang pagpasok ng Thursday, mag-shift yung ating mga pagulan pa itaas. Meron pa rin tayong mga posibleng malalakas na pagulan dito po sa area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, maging dito sa ilang bahagi ng Aurora at La Union. So darating na Thursday, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dito po sa Ilocos Region, mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, kasama na rin po dyan ang area ng Benguet. May mga mangilang-ilang pagulan din tayo po dito sa area ng Cagayan, kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na po ito pong areas ng Pangasinan, Zambales at Bataan. May mga posibleng thunderstorms din tayo dito po sa rehiyon ng Caraga at hilagang bahagi ng Mindanao. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Occidental Mindoro. Kung mapapansin nyo kanina, umaakyat yung ating konsentrasyon ng pagulan dahil yan sa unti-unting pag-akyat nitong bagyong Helen at ang paglayo itong bagyong Hiner. So yung axis ng ating habagat at yung mga pagulan dala-dala nito ay umaakyat din. So malilipat po yung ating konsentrasyon ng mga malalakas na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon at paakyat pa dito sa hilagang Luzon. Mababawasan naman yung ating mga tsansa ng pagulan dito po sa area ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa darating na Thursday hanggang papasok ng Friday. Pero again, meron pa rin tayong mga possibilities ng thunderstorms, lalong-lalo na sa western section ng Visayas,
at Zamboanga Peninsula. So meron nga tayong palabas na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Hiner, at kapapasok lang na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Helen naman. Ito pong bagyong Hiner ay patuloy na pong lalayo sa ating bansa, at ito namang bagyong Helen ay wala pong direktang epekto sa ating bansa. Pero ang dalawang ito ay patuloy na ihila o magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na patuloy pong magdadala ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Kaya again, doble ingat pa rin po tayo lalong-lalo na po dito po sa mga areas na nakakaranas ng tuloy-tuloy na pagulan, particularly sa western section ng ating bansa. Lalong-lalo na din po sa mga mabubundok na lugar o landslide prone areas. Again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at makibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Bukas nabayanan po muli ang ating update para dito sa mga posibleng pagulan, dulot ng habagat at sa paglabas itong bagyong Helen. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.